usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag, yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Martes, Pebrero 18, tuig 2025. Sangan sa tong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Welcome back to the show, partner. Nagdugay-dugay na jud ka nga wala nakasit in the ray. And hello Cebu, may buntag Pinoy. Ako si Attorney John Destacamento. Og dira ka malain partner kung kita usay ako'y makig-uban kanimo karong buntaga. Dili jud na malain ato mga viewers, partner. Okay, naka-gain na ra ba kag following dire sa Hello Cebu kamong duha ni Ma'am Malu. Okay. Unya atong sugdan ang atong tulumanon ong na contact ra ba kala tong tagapag-asa no? Ato pang gitry og contact, partner. Sige, so samtang nag-contact pa sa atong tagapag-asa partner, atong tanawon ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Cebu City to push through with underground cabling. Sa super balita, mama nga giingong bugaw gisiko. Sa The Freeman, according to Cortez, I'm still with One Cebu. Former mayor not rejoining the PDP laban. Sa Banat News, gipa-live show ang mga anak. Mama gidakop sa kapulisan, duha ka anak naluwas. Sa Philippine Daily Inquirer, Duterte faces sedition rap for kill senator's quip. Sa The Philippine Star, CIDG files sedition raps versus Rudy. NBI says no case. Sa Manila Bulletin, 8 areas to declare dengue outbreak. Ug sa Tempo, may piso sa mosquito. Mandaluyong Village offers cash reward to combat dengue. Maukadto ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Sa atong pagbalik, atong sayran ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News Department ug ato usang suwayan ang pagkontak sa atong tagapag-asa. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kaiba sa mga politiko, matagal nang ginagawa ni Ariel Quirubin ang ipaglaban tayo. Kahit sariling buhay inaalay. Ngayon, iba ang laban. Pero tuloy ang misyon ni Ariel Quirubin, ang ipaglaban tayo.
kung medalya ang sukatan at hindi pera, si Ariel Quirubin ang ating bayani na karapat-dapat sa Senado. Pag may Ariel Quirubin sa Senado, may bayani tayo sigurado. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ug karon atong sayran ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News Department. Naguna sa mga balita, dismissed Mandawi City Mayor Jonas Cortez giendorso ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Apan ni klaro nga wala siya nibalik sa partido PDP laban. Ang kasayuran ni hatud ni Mary Rose Sagarino. Malaypayon si dismissed Mandawi Mayor Jonas Cortez nga giendorso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Matod ni Cortez nga dako kini og tabang kaniya hilabi na sa iyang mga nasinati nga mga hagit nga misangpot sa iyang pagkasuspenso og dismissal. True leadership transcends political party lines. Unya nalipay kog dako si kinsa man si Jonas Cortez nga mo balibad kung iindusar ni especially sa atong former president, no? Digong nga dako kay to na kong garbo ug dungog. Apan giklaro ni Cortez nga wala siya mibalik sa PDP laban ang partido ni Duterte. Makahinumduman nga siya ni resign sa PDP laban Mayo ni aging tuig human sunod sa pagbiya ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Klaro kay no tataw nga kuan gyud purely endorsement. Ang katong activity dili lang kay solely proclamation sa PDP senatorial balls. Apil na ang endorsement sa mga kandidato nga gipaluyuhan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa nagkalain-laing probinsya, syudad o lungsod. So, that's it. Matod ni Cortez nga siya nagpabilin nga ubos sa One Cebu ang partido ni Gwen Garcia. Dugang paniini nga ang Team Mandawi adunay lain-lain nga affiliations. Lakip na ang Partido Liberal ng Pilipinas ug Aksyon Demokratiko. Bisan pa maniini, iyang gipasabot nga siya mosuporta sa pipila ka mga kandidato nga senador gikan sa PDP laban tungod sa pagtabang nila sa Mandawi ug mga higala niya panahon sa iyang pagkakongresista. Gawas kang Cortez, giendorso usab ni Duterte si Attorney Regal Oliva, ang congressional candidate sa Team
Mandawi. Very significant, no? Kay we all know how popular President Duterte still is in the hearts of the masses of the Filipinos, and not only among the masses, bakit makumpara mo gud nato ang both administration kung unsay nahitabo karon og kaniadto. Og nakita gid nato ang big huge difference, especially on peace and order and security among people. Samtang sa syudad sa Lapu-Lapu, giendorso usab ni Duterte ang Team Diretso, gipanguluhan ni kanhi Mayor Paz Radaza. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang Commission on Election 7 miawhag sa mga kandidato sa nasudnong posisyon nga makig-alayon sa mga LGU una mangampanya. Samtang subsob na sab ang pagsubay sa mga campaign materials ilabi na kadtong wala sa saktong butanganan. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Laumang paimuslan sa mga kandidato sa pagkasenador o party list ang pagpangampanya dinhi sa Sugbo nga dunay 3.4 milyones ka mga botante. Maong miawhag ang Commission on Election 7 ngadto kanila nga makigalayon sa mismong lokal nga kagamhanan o na magpaygayon og political rally. Mato di Regional Director Attorney Francisco Pube nga pinaagi niini mas mahapsay ang pagpatuman ilabi na sa security detail. Manungdanon alang kanila nga sundon sa mga kandidato ang mga gipatumang lagda bahin sa pagpahigayon o mga dinag kung kalihukan. Makita ninyo, hapsay man, malinahon, and in fact dili ba gyud kaayo nga kanabang ibutang nato nga massive or full campaigning na ang mga national candidates o ang party list. Kung makita nimo, murabag ka ng kuan lang, pipila pa lang ang ninaog diri sa dakbayan sa Sugbo and even in the province of Bohol. Subay ning pagpangampanya mao ang pagplasta sa mga campaign materials ilabi na sa mga wala nakabutang sa saktong pwesto. Sa milabayng semana, daghang mga posters ug tarpaulins ang gipanglangkat gikan sa punuan, poste ug ubang layo na sa common areas. Mumipahimangno si Pobe sa mga kandidato nga mosunod gyud sa mga lagda aron di mosangpot sa pagduso og reklamo ngadto sa COMELEC o sa korte. The Commission on Elections upon identity mo issue nami og notice sa mga partido kandidato nganong gibuhat nila na nga kung mahimo within 24 hours ilang tangkason personal ug ibalhin dito sa common poster area, otherwise mapugos kami pagpadala dito sa Manila nga paisyuhan sila og show cause order nga nganong dili sila pamtangan og silo. Yan sa COMELEC ang inisyatiba sa ubang LGUs diin, sila ang nangunay sa pagpanangtang sa campaign materials. Maong giawhag usab ni Provincial Election Supervisor Attorney Marshall Sarno ang uban nga mosunod na usab sa maong inisyatiba. Naroon nga ang kanang sa gitrabaho nga operation backlash sa Commission Election, that is implementation sa atong COMELEC laws, but it does not also stop sa implementation sa local government units sa ilahang mga ordinance such as anti-littering. Navarro, CCTN News. Sa pagbadayon sa atong mga balita, mga napaakan og iring og iro sa dakbayan sa Lapu-Lapu magpunsisok halos matag adlaw sa City Health Office. Sa buwan sa Enero, niabot na sa kapin 2,000 ang natala sa buhatan itandi sa nilabay nga tuig sa susamong buwan. Ang naasoy buhatan nagplano nga motanyag og libreng 4 ka dose sa anti-rabies vaccine. Ani ang dugang kasayuran. Halos matag adlaw, magpunsisok ang mga taong napaakan og iro og iring gawas sa Lapu-Lapu City Health Office. Maglinya sila aron magpa-inject og anti-rabies vaccine. Sama na lang kaganihang buntag nga napuno na usab ang tent nga anaa gawas sa mong buhatan kung diin didto nagsugod ang linya. Nakita ni Dr. Agnes Cecil Realiza, ang pangulo sa mong buhatan nga aduna gyud pagsaka sa mga animal bite cases sa dakbayan kung itandi sa nilabay nga tuig. Sa ilang datos niadtong buwan sa Enero ning tuiga, nakatala sila og 2,620 nga nagpa-inject og anti-rabies vaccine. Mas taas kini sa Enero tuig 2024 nga nakatala lang og 1,693. Gipasabot ni Dr. Realiza nga kini tungod kay mas nahibaw na ang katawhan sa ilang angayan buhaton o galing mapaakan o makamrasan sila og mga mananap. Aware na gud sila nga bisan kanang garas lang, no, kanang taas silang awareness nga magpa-check up gyud
no sa kanang ilang kaso diri sa treatment center. So kana bitaw every day daghang magpunsiso. Ang first dose sa anti-rabies vaccine gitanyag nga libre sa City Health Office. Apan libre ang upat ka dose sa mga active members sa PhilHealth kung ugaling nalakip sila sa Category 3, sama na lang kung ang ilang pinaakan anaa sa tumoy sa mga tudlo sa kamot og tiil, dapit sa ulo ug kung namatay ang nagpaak nga iring ug iro. Usa sa mga naglinya kaganihang buntag ang 36 anyos nga si Mary Chris Pangatungan uban ang iyang 3 anyos nga anak nga si J. Marco Sevilla nga mo'y napaakan og nakamrasan og iring sa ilang silingan. May na lang kay miyembro silang duha sa iyang bana sa PhilHealth. Matod niyang dakong tabang na kini para kanila kung malibre ang pagpa-inject og anti-rabies vaccine sa ilang anak. Sa kawadon karon mas may libre. Alisod tayo sa MIPSA hinay kay trabaho. Hinuon gibutyag ni Dr. Ria Liza nga adunay posibilidad nga himuon ng libre ang upat ka dose sa anti-rabies vaccine para sa mga residente sa Lapu-Lapu City. Matod niyang nagpaabot pa sila nga moabot ang ilang gipamalit nga mga anti-rabies vaccines ug ilaw sa kining planuhan aron nga dili sila mahutdan hangtod sa tunga-tunga sa tuig. Depende sa among pag-compute kung mahatag yun na mo, pwede yun na mo mahatag ang full dose. Pero kung yun, kay everyday daghan mo kay pasyente, nagkadaghan din ang pasyente everyday. So munang kanaging among pong kanang badabana nga amo ang tambal matagaan jud ang tanan, dili jud mi mabakante jud ba. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa laing balita, kabilin sa dakbayan sa Sugbo, mas gipaligyon ni Mayor Raymond Alvin Garcia nunot sa kasaulugan sa ika-88 nga charter anniversary. Samtang usa sa mga kalihukang gipasiugdan sa city government mao ang labing unang Chorizo Festival. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Karong nagkaduol na ang kasumaran sa ika-88 nga charter anniversary sa dakbayan sa Sugbo sunod simana. Gipakusga ni Mayor Raymond Alvin Garcia ang kabilin kun heritage alang sa dakbayan. Isipag ilan na usab sa kabilin nato mga Sugbanon, gisaulog karong adlaw ang labing unang Chorizo de Cebu Festival. Gituyo sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF among kasaulugan aron pag-ila sa local product nga nimong kabahin sa kasaysayan sa syudad. Gipakita at tubangan sa Cebu City Hall ang managlaing mga meat products nga hinimo mismo sa managlaing mga meat producers sa dakbayan. Sumapa ni Mayor Garcia nga kinalang ipasigarbo usab ang maong matang sa produkto diin gawas nga luwas ang pagkahimo nakahatag usab og panginabuhian sa uban. We also hope na dugay na makaining chorizo making. So we are ako bitong ipapangita ang original yun kung makitaan pa ni. I also want to give intangible awards, no? Intangible heritage. So muna ni siya, mga tao nga naghimo lagang, which we gave last time. So why not ang naghimo sa chorizo? Diba? The original na unsay pangalan ni nahimo sa chorizo de Cebu. Apil usab sa pagpasigarbo sa Cebu City Government mao ang mga heritage sites sama na lang sa Magellan's Cross ug uban pang mga dapit. Nagpahigayon usab sila og Charter Day art exhibit nga napakita sa kontribusyon sa mga Sugboanon sa natad sa arte ug kultura. Di usab gipakita ang mga pambatog gikan sa Sugbo nga nailhan usab og nabantog sa kalibutan sa managlahing field. Tipik og kabahin lang sa pagpalabi sa kagamhanan sa syudad alang sa kabilin sanglit gipatuman nila ang Cebu City Heritage District Ordinance of 2023. Namo tayong Heritage Awards, di ba, wherein we give recognition to built heritage or tangible heritage. So kaning mga Magellan's Cross, ang katong nag-maintain sa kaning museum sa Basilica, etc. These are atong hatagan og kaning nag-maintain sa Yap San Diego. Usa-usab sa mga gitinguha kung isgutan ng kabilin mao ang gidusong pagbalhin sa City Hall ngadto sa SRP aron himong museum ang kasamtangang nimutangan sa seat of government. Gilaw man ni Garcia nga mapatuman kini labing sayo sa tuig 2026. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong uwahing balita, 24 anyos nga anak gipadakop sa kaugalingong inahan human nanumbag tungod sa kasuko nga giyaw-yawan nga kadlaw nang nakauli nga biniyaan ang iyang 5 ka buwan nga anak. Suspetsado na ngayog pasaylo sa iyang nahimo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Di ay anak ka wala na makagbanta sa yaw-yaw sa iyang kagalingong inahan. Aga misumbag kini sa 44 anyos nga ginang alas 6:30 sa buntag na Domingo sa sitio Kabungahan na Barangay Busay sa Dakmen sa Sugbo. Ang nabalog sa Mabulo Police Station gilangan si alias DJ 24 anyos dunay kalipin partner nga nagpuyo sa mga dapit samtang ang biktima nga nakaangkon og bunog sa naong ug ulo mao si alias Gina 44 anyos. Matud ni Police Chief Master Sergeant Enrique Manulong ang investigador sa mong kaso nga gipabantay sa suspitsado ang inahan sa iyang 5 pakabuan nga anak kay doon na kinigilakaw. Ang kaipon sa suspitsado gingo nga magtrabaho kini magabi nga tungod ani siya aga magbantay sa bata. Apan na malihog ang suspitsado nga pabantayan siyang inahan ang iyang anak. Apan kaadlaw na naabot ang suspitsado nga tungod ani nagyaw-yaw ang biktima gubikan kay doon na pa sila ing gitrabaho. Dinhi na nasuko ang suspitsado og iyang gisukmag ang iyang inahan makatulog ka higayon nga resulta sa pagkaangol ug pagka-black eye sa biktima. Dili lang matud pa kini ang unang higayon nga gisukmag sa suspitsado ang iyang inahan sanglit sa balabay nga mga buwan gipatira no sab niya kini tungod sa kalagot niini. Giangko ni DJ ang sayop nga nahimo ngadto sa iyang inahan niadtong tungura kay matud niya nakainom siya. Iyang gibotyagan niya pa siya sa iyang kaipon sa trabaho. Gumikan kay wala kini mouli niadtong Pebrero 14 sa Valentine's Day nga unta magselebra sila sa ilang gugma. Pag-abot silang balagi kambras matud pa siya sa iyang inahan tungod sa kalagot nga kadlaw na siya nga nakauli apan wala niya tuyuan nga masumbagan niya. So pares diwan uli atong February 14 niya. Kainom sa ko. Uli na ko pag yayawan ko kay. Di trabaho yung pare sa ato sir? Mong imong yapas. Yapas sa trabaho gyud aman uli. Kainom ko. Nato nagabong balay pa man. Yayawan ko sa mama dan tambras sa niya. Pero ano tuyuan na sumbagan ko. Tinatapos ang kabugma. Ang inahan siyang bahin dili na mapasakag kaso siyang anak apan nga matod pa kining papaulion sa Zamboanga tungod kay tuwa na didto nagpuyo ang amahan niini. Arnold Bustamante, CCTV News. Maukad to ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News Department nga inyong nakita kagahapong adlaw sa Sayre 47. Sa atong pagbalik ato maghisgot na kita og pipila ka mga isyu nga manginlabot ang lungsod ug ang nasod. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. Country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong bukod para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo.
internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Cine Cebu. Cine Cebu, Cine Cebu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik ta sa Hello Cebu mayong buntag Pinoy nya arita sa to ang paghisgot-hisgot karong buntaga. Partner unsa imong gustong hisgutan ug una? Unsa man imong katong isa-isag kamot partner? Katong isa-isag kamot. O kaganina nagbandera sa Facebook. Well, kagahapon dunay mga photos nga mi circulate sa social media nga diin giisa ang kamot ni dismissed Mandawi City Mayor and Mandawi City Mayoral Aspirant Jonas Cortez. Giisa yang kamot ni kanhi Presidente Rodrigo Digong Duterte. Kita ba ka partner kay akong nabuan number na po dito kana nga time nga nagpicture sila ni adto pod si unsa man ni dismissed mayor ba term ato niya sa Cebu City Mayor Michael Rama. Napod siya dito na sila picture tulo ni Radaza, Cortez o Rama. Kana sila tulo. Pero kita sa picture nga kanang giisa iyang kamot. Kita ka or sa Facebook. Wala sab ko kakita na partner pero kung giisa I will not be surprised considering murag for the longest time gipanguyaban Manila ang suporta sa mga Duterte tungod aning ilahang pag-aron sa ilang alignment sa ilahang mga partido pero matud pa ni
Mayor Jonas, tawag na itong mayor, although former mayor ni siya. Matod pa ni Mayor Cortez nga wala ko no siya ni kuan, wala siya ni biya sa One Cebu. One Cebu gyapon siya. Wala siya ni join sa partido ni partido ni former President Rodrigo Duterte nga PDP laban. Mo ni sa balita ni Miss Meros ganina murag sa giingon sa mayor nga murag kinsa man daw siya para mo sa tawag ani mo balibad partner ba if ever gi-offer man kana sa ila kay di ba sa atong nabuan sa ilaha kaning slate kay murag daghan man ni silang mga partido gud nga gida, so siguro murag as a support sa ilang mga partido nga kung nga nabilong aning PDP. And same with Attorney Regal Oliva, murag sila duha ang kuan. Kay I believe katong manifesto of support when President Bongbong Marcos was here a few weeks ago, katong nag-inaugurate siya diha sa bag-o nga runway sa Lapu-Lapu City, and then he also met with mga officials, mga government officials diri sa elective officials dinhi sa Kabisay ano niya ni padayag sila sa ilagya pang pagsuporta sa mga Marcoses. Murag nakit-an man didto gihapon nato si former mayor. I'm not sure of this, but murag nakit-an didto nga naagyapon si Mayor Jonas Cortez, and that is so because matod pa niya karon membro lagi gihapon siya sa One Cebu party ni Governor Gwendolyn Garcia. Matod ni Cortez nga he remains with One Cebu, and that along with his matod niya nga iyang gipangayo ang permiso ni Governor Garcia, Governor Gwen, before niya gidawat ang maong endorsement gikan kang Duterte. So as a kuan aka nang respect kay after ba na murag nakuan beto partner nga basig ni balhin na, but ni gawas ni sa Freeman kay ni hata dito statement si Governor Gwen Garcia nga giklaro niya nga although ni giisa ni endorso ni former President Rodrigo Duterte si Mayor Cortez, pero giklaro niya nga nagpabilin nga One Cebu si Mayor Cortez, which is makuha na to nga although kuan ba pero kada bitong dili naggubot na natagan dayon og katinawan ang mga tao bakit kung wala ni tingog si Governor Gwen, si Mayor Garcia, si Mayor Cortez nga nagpabilin siya. Do you think until now siguro magkuan pa ning mga tao nga o isa naman ni balhin na pagibalik na pud siya sa PDP kay di ba last year lang beto siya ni resign sa PDP laban. Yeah, but para lang mo partner unsay tan-aw nimo ani partner. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Padunggan nimo. Discover the beauty of the Philippines. What that we go through, sir? With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Og mobalik na sabta dinhi sa Hello Cebu maayong buntag Pinoy. Pasensya na kaayo kay kaganina do na tay gamay nga technical glitch dinhi sa atong studio, but karon okay na ta. So atong ipadayon partner. Akong pangutana partner before that quick gap was do you think kaning pag-isa ni Presidente Rodrigo Duterte kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa mga kamot ni aning mga kandidato makatabang ka ani or makapasamot sa ilahang sitwasyon?
makapatabang silang kandidato o di? Tanaw lang ako partner ha kay after magud atong daghan ang mga incumbent mga kongresista nga ni perma sa katong impeachment ni VP Sara katong impeachment complaint after magud ato if tan-awon nato sa mga social media partner nga mura bitog ang mga tao kay tungod magud siguro ni ang mga tao ba kay Duterte gihapon nga after atong nay mga ni perma nga mga incumbent mga kongresista katubiran mo ni kuan sila nga mobalhin sila sa laing mga partido or kanang mangingana ba so feel ako ang kaning pag-isa ni former President Duterte sa kaning mga aspiring candidates kay dako siyang impact partner kay tungod nga maka-help sa ilang candidacy. Kay tungod siguro nga ang influence diri sa mga Sugbuanon ba nga Duterte gihapon sila like di ba atong mga kuanan nga nag-war na man gud ang Marcos and Duterte family niya. After atong impeachment complaint mga tao nga mga Duterte supporter kay nilaban na gud silang Duterte nya sa karon ang mga kung kinsa tong mga mosuporta sa mga Duterte murag mao po'y suportaran sa mga tao. Iliging ana na akong nakita karon. So in other words partner there is ato murag daghan gyapon ang mga pro Dutertes or daghan gyapon ang mustik sa well wala tay data ana pero tan-aw nimo kay makatabang siya because the Duterte still enjoy quite good popularity diri even with the recent development nga ang iyang anak nga si Vice President Sara Duterte karon nag-atubang sab og impeachment diha sa ato ang Kongreso. So pero mao lagi na atong permi isulti partner no depende sa imong kolor depende kung asa ka nakaposta. So kung ikaw pro Duterte ka of course expected yun nga kining mosuporta ka but if you're also dito nakapost sa pikas lahi sa ang imuhang mga kuan lain sa siguro ang imuhang mga sentimiento mao lang po how about you attorney unsa man imong tan-aw ana nga unsay impact ani pag endorso ni President Duterte nila? Well, para nako partner niingon naman sila gi-explain nila nga kung ako sa kandidato kung bisag kinsa nga kining sikat og bisag kinsang artistaha o politiko nga sikat nga mo isa sa akong kamot that will help me with my candidacy magpaisa ko partner kung ako so dili ta maka-blame ani nila nga nagpaisa sila sa kamot because that is para nila siguro nakakita sila nga makatabang sa ilang kandidatura. So ako partner I don't mind kinsa ang niisa sa ilaha or giisa ba sila or wala because kung ang ato lang yung gi-advocate diri partner for the elections is that kung atong pilion come May 2025 elections ang pinaka nindot o pinaka best choice or option siguro nato nga we think will fight for our welfare as let's say diha sa Mandawi ang welfare sa mga Mandawihanon mo i-push og ang nagpakabana sa tibuok Mandawi niya. Kung kinsa man gani na ato na lang sigurong ihatag sa mga Mandawihanon ang ilahang kuan, ang ilahang kung unsa ang ilahang voice para ana. Oh good. At the end of the day bisag kinsa pa siguro nang di-endorse partner kung ikaw nagud kay preference nimo na kay gitan-aw nimo if kinsa like di ba usay mo gud na ba tay right good kinsa to mo pili kinsa atong botohan so if ingani man gani like although support for example kana mga supporter gyapon ni Duterte but dili so example lang dili supporter ni Jonas and kana ba magkano mo nga nara na nako if butaran pa bagyapon ni nako si Jonas Cortez knowing nga siya ang giendorso ni Presidente Duterte. Manging ana ba? Yeah, unsao man na partner nga giisa ka nya dayon karon ang nag-iisa sa imuha dunay kaso sedition. Mao na nag-atubang karon si former President Rodrigo Duterte og kasong sedition, inciting to sedition. Kabahin atong iyahang mga gipang sulti during a political rally sa PDP laban ni atong February 13 I think that same day pod na partner katong giisa na ilang mga kamot. Okay. That happened the same day, no? The same day nga giisa. Matod pa naa sa giingon nga ato na lang kunong pamatyon ang ubang mga mga kandidato para senador para makasud kuno ang
pipila sa iyang mga line-up sa Senado. So mao na karon ang usa ka pulis, usa ka opisyal sa kapulisan, si IDG chief, maingon siya nga ang iyahang pag-file og kaso kini si Major General Nicolas Torre III, ang pangu sa Criminal Investigation and Detection Group of the Philippine National Police partner. Ingon mao ni nag-file og kasong sedition og unlawful utterances against sa kanhi presidente diha sa DOJ. Unsa din ni giingon partner nga nakakuan gid ni Torre para mo file gud siya og case against former President Duterte. Ang iyang giingon partner sa mga membro sa media nga iyahang gi-file kining kaso as a citizen and as a policeman, kay matud niya it's part of the PNP's duty to ensure that we protect the public from criminal activities like this. Para niya, while it may seem gamay raman na or joke raman na, kay di ba over the in the past partner mao man jud na ingon nga joke raman na sa presidente or dili man siya serious about that. But coming from a former president, matud pa ni Major Torre nga it's not far-fetched that it could be copied or taken seriously by his blind supporters. And because it has already happened, right? He said to kill drug addicts, and it actually happened. Mo gyud. Nakita na ba na sa una nga kanang pag-ingon nga kill nagay mga namatay at that time sa iyang times. Ang iyang mong gikuan partner kay di ba ningon siya nga if we can kill around 15 senators, we can all go in. But they'd be pitiful, yet they are irritating, not all of them though. Talking of opportunities, the only way to do is to use a bomb. And kabaw ta partner nga bomb jokes are punishable by law ba ya? Like di ba grimang gani sa ato lang local kanang sa mga school nga mga bomb threats, sa bisag any public places nga mga bomb threats kay di ba kung anon ba gud na kay that's punishable by law. Apan sa iyang bahin partner si DOJ Secretary Crispin Rimulya matod pa niya well, ang NBI it can investigate on that even without a formal complaint filed, but usahay matod ni Rimulya nga mo lagi na mag-joke man gud ni ang kanhi presidente, we're accustomed to it matod pa niya. Not everything he says will make us jump, right? So, matod ni Rimulya nga ang kaning mga gipangsulti ni Duterte lahi kini siya sa gipangsulti kani adto in a televised speech or statement ni sa anak ni Presidente Duterte nga si Vice President Sara Duterte. Kay matod pa ang difference ato kay niingon man gud kuno si Vice President nga no joke. So kani ang pagstorya ni former President Duterte like kana lang way gingon nga joke ba ni or unsa ka nang walay context. Mo lagi na partner ba makwanta nga moingon sila nga ingana na gid na manulti si President Duterte, but unsa man ni partner, how can we differentiate sa iyang mga speech or iyang mga kuan ba if seryoso ba siya ani pagkastorya or joke ba ni ana ba, like how can we identify that one man in the future if ever ingani naman lang gani. So murag makuan na lang ta nga like kana bitong dawato na lang ba nato nga ingani iyang mga speech nga ipagawas unya kay knowing kabaw ta nga ingana siya musturya pero usay mo good kay threat na ba karong moingon siya nga patron ang 15 ka mga senatorial candidates, that's a threat ba ya gyud inya although moingon siya that's a joke, pero if ikaw partner nga ang mga senator naka sa kuan ikaw ang nasa posisyon nga gi-threat ka nga pwede kang patyon, unsa may ma-feel nimo, di ba? Tan-aw na ko ani partner the fact nga walay grave threats among the cases filed kang Presidente Rodrigo Duterte, kung ano may inciting to sedition. So it's not even sedition but inciting to sedition, meaning to say nangagni ka or murag attempt ka nga mo himo og sedition, kining sedition partner mao ni siyang kaso nga mura bitaw an attempt to overthrow those who are in the government. Kana bang gusto nimo nga imuong unstable ang i-destabilize ang government partner or i-overthrow. So
wala may grave threats dire so far, unlawful utterances ra og inciting to sedition. So the fact nga walay grave threats, maybe there was really no imminent threat from the statement made by President Rodrigo Duterte, partner. So kana akong unang nakit-an dire or na-observe, kay kung duna pay imminent threat nga duna joy intention nga pamatyo na diha ngano gipailan lang tatog kaso tagsa-tagsa, but precisely wala gi-identify kinsa man gani na, and then kinsa man ang mga front runner diha, wa gi-identify kinsa nang mga front runner. So well, tan-aw na to na naman ni siya sa gi-file siya sa DOJ, I believe, o sa DOJ siya gi-file. So tan-aw na to how the cases will progress in the coming days and weeks, partner. But so far, Merg, wala pa po yung senator nga ni complain against that kuan, partner. O mao gani, wala say senador. So pero busy pa sad sila ro pangampanya, partner. Ay murag kining ning kuan ba kung sige na lang sad kag padasa mga distractions nimo, basig niya dili na lang sad ka magkapangampanya. What if they one way na para ma-distract ka sa imong kuan ba? Kaya nagsugod na raw ang national campaign sa mga national candidates last week. Last week, partner, nagsugod na unya dayon ang COMELEC mapahimangno, partner, nga kining gitawag og negative campaigning. Unsa man ning negative campaigning? Kana bitong, well, ang positive campaigning is to say nga you vote for Crystal Joy Felerca because in ani ni iyang credentials, in ani iyang qualifications. Ang negative campaigning on the other hand, ayaw mag-vote ani niya kay kuan kay ni siya. Matod sa COMELEC, that is also allowed under the Omnibus Election Code. So you can campaign positively or negatively against a candidate. So gi-issue na sa COMELEC, partner, in light atong kill remarks lagi ni President Rodrigo Duterte kay naiuban nga mga observers ingon siya nga kung mangampanya ka dapat ang imuhang kandidato imo kana ra ang qualifications sa kandidato ni kaugalingon nimong kandidato maura na imo ipasiata dili na ka mang hilabot sa uban nga mga kandidato. But ang COMELEC said no, under the law it's okay nga negative sad ang imong campaign against a candidate. Nara po na nila, partner, unsaon na nila ilang time para pagkuhan. Di ba, like, pwede ra ka ilarag da strategy, pwede ra ka mo ikana imong time sa pagpakampanya, pwede ra nimo gamiton to focus on yourself, but na pag kay choice nga ikuan to ang other, like, mga imong mga kontra dira nga mga kandidato. Well, pero sana observe bitaw. Kasi ba ito mga kuandre lately? Wala pa mga national nga nag-campaign. Wala pa din, national, no? pero sa report ninyo duha ni Gian, o si Gian ba to ikaw last week, di ba gi-urge sa mga taga-COMELEC nga unsa to, partner, ang mga mga national position candidates. Kuan ang mga COMELEC officer, partner, nag-encourage sila sa mga national candidates nga makig-coordinate sa ilang office before sila mamutang anilang mga kuan lagi mga campaign materials. Ano man, partner, unsa day nakit-an kay sagad katong pagsugod sa Operation Backlash, partner. Daghan kaayo manggod na nakuha ba dito sa mga gipamutang sa mga tanom, sa mga like ngano pwede i-explain na to sa tong viewers, partner, nganong nahimo maning illegal kini mga campaign materials nga gipang backlash o gipang tangtang sa mga taga COMELEC? Okay, naalamang gi-designate ang COMELEC, partner, nga mga common poster areas. So matag barangay na sila yung mga common poster areas. So dapat dito lang gyud awa inga na, partner, daghan kaayo nya kay magud di pamutang magud ni partner, wala pa ang campaign period. So pataka ra pud ni sila pamutang, but karon nga nagsugod na ang campaign period sa national candidates, stick to na gyud ang COMELEC nga dapat panangtangon na dira, kuhaon ay dili na pamutangan dira ang mga tarpaulins, mga campaign materials, didto lang ibutang sa mga designated areas like campaign poster areas. Ug green ang usang kuan pod sa COMELEC officer sa Lapu-Lapu, partner, nga gi-encourage sila nga kung pwede ba environmental friendly lang mga campaign materials kay more sagad ani kay mga ingani pa mga tarpaulins ina pwede pa non-biodegradable partner. Nanangtang dito, partner, na yung mga tao siya pwede ni pangayoon ang mga tarpaulin, but it's a no sa COMELEC, partner, kay murag i-safekeeping man nila for future purposes daw in case nga dili gud sila mo patuo nga mamilit lang gyapon ni sila mga naong sa mga kandidato dito sa ingani mga tanom, like gibawal naman gyud na. So basig ma-force ang COMELEC nga
mo file og for kanang disqualification bitaw nila partner. Yeah, unsa how about as to the sizes? Okay ra ang mga size partner? Wala sila kuan specifically nga size sa campaign materials partner, pero ang sa Lapu-Lapu akong nabawan partner sa common poster area magbutang sila og structure bitaw nga not bukan siya 24 basta feet. na ay mga limitation. Limitation sa kanang Like, common poster area. I believe kung individual na amantoy, kung individual na imurang usa nga naong mo appear sa usa ka poster, murag naara na specific nga dimensions, pero kung as a group mo, murag mas dako-dako siya, pero even that, nasa na siya limit as to the dimensions. So, mao na ang pag-regulate sa COMELEC kay to make the elections, the conduct of elections, fairer for everyone or for all the candidates niya. Ang kining kuan partner, kining unsay dagan sa kuan pangampanya sa mga national nga mga kuan na bay mga nagparamdam dinhi sa Cebu kay murag so for sa Lapu-Lapu partner kay murag wala pa kay at katong last na mo interview with Sir Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga gikuan man sila, allowed sila partner if ever na mo request ang COMELEC na magpa-cover or kana sa tawag kana for security bitaw partner. But so far wala pa daw sila nakuha nga kanang sa tawag ni. Papasin ako ang information from COMELEC nga naay mga national candidates nga mga kampanya ba diri sa dito lang specifically sa Lapu-Lapu. I don't know if diri sa Cebu City na ana ba ni diri or sa Mandawi nga area. Ato lang i-clarify partner, ang katumagi pangtangtang mga posters kay wala sila gipang post sa mga designated areas. Diha sila gipang post sa mga publiko gyapon nga lugar pero dili ang designated areas for posters. Kay pwede man sa good partner nga ako tag-iya kog balay, magbutang kog poster diha sa tubangan sa kong balay, you cannot take that down. Why? Private man na. Private man ang property and that's part of my freedom of expression. So, pero ang uban pud partner naay kanang adto sa private niya. Kaya bitang why with no consent sa tag-iya sa kanang kuan. Dapat sa nay consent. So kay usahay sa dabaw kani laging mga maingon ra man sila nga nanugo ra magud mga tao diha so they can get away with it ang mga kandidato, but kamo sad you have to brief or you have to atagan ninyo instruction jud ang inyong mga tigpapilit ninyo mga poster boy ang mga kuan diha mga errands ninyo, errand boys nga dili lang unta apilan anang mga dili pang publiko, dili inyo ha. Unya kung ana sa public, make sure nga dito lang sad sa designated poster areas. O gani mo na ang nakita ni sa COMELEC officer sa Lapu-Lapu partner nga mas importante gud nga mo coordinate sila sa office ba para kabaw ang kaning mga sa tawag mga presidente sa mga each city nga gipang-assignan aning mga national candidates kay sila na mo adto didto kay if dili sila mutuman ana niya ilang mga kuan padayon lang gyapon papilit sa mga public places nga ma-consider as illegal, so di ba pado mo balik ra gyapon sa ila kay mo kuan man gud ang COMELEC if ever dili mga kanang dili mo patuo ba kay sa giingon pa sa COMELEC officer sa Lapu-Lapu partner para sa nang mga they are running for senator nga mga lawmakers niya dapat sila unta mismo mo abide sa law. Kay mo man na ang gikuan gyud. Yeah. Because sometimes the irony nga we think too much about winning in the process, we lose our selves na nga to the point nga wa na ta ka-realize nga gusto madaykod magpanday og mga balaod pero in the first place ako man day ani violate ani mga balaod niya. Ang apit naman ang time partner, pila ka ang madakpan partner no sa mga warrantless arrest anang mga mag-vote buying o vote selling ini panahon sa election partner kay pwede na ra ba kuno na dakpon karon without a warrant na ita na bantay-bantay jud mo diha kana mga inistipliran. And speaking of kanang ana lang for the ang kuan pod DSWD ba to mer gipagawas sila kuan nga no payout sa kanang AX AKAP something within 10 days o mga ayuda 10 days before gud ang election kay mo consider na siya as kanang vote buying. Sige, I think karon ang kanang bisag ang ongoing payout sa mga DSWD partner
nag-need na na sila og mga exemption or kanang certificate or something para maka-payout sila ba? Para maka-payout sila at this time because there is a rule man, there is supposedly a ban nga within a specific number of days leading to the elections dapat walay disbursements, walay mga expenditures nga ipagawa, walay mga proyekto nga ipada unless katong kuan siya mga urgent nga mga basic services. But if you have the exemption from the COMELEC, then why not? Pero ako na kuan allowed rang ka ng mga burial assistance partner kuan da magunda siya normal lang magunda nga pagpanghatag og mga ayuda. But katong last week partner ga nag-payout sa AX ata to. Kay wala na jay na-exemption ng DSWD but kanang ilang gisunod nga dapat wa na mga naong sa mga politiko sa payout center o dapat way politiko nga mo patumako. Although sa kongresista na nga fund but still ang DSWD man na ang nag-implement. Okay. Okay. On that note, partner, wala tay igong oras partner atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong Limchua nga pulong og kinabuhi. Basta lang nga imong pangitaon sa kadapit. Walay tinugdan sa kalinaw gawas kang Hesus lamang. Sa Juan 14:27 nang ingon, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Busa kawang lamang ang inyong mga paningkamot nga maangkon kini kunwa si Jesus sa inyong mga kasing-kasing. Kung nakaila ka sa Ginoo, nakaila ka unsay kalinaw. Sa Pilipos 4:6 nagingon, ayaw ka mong kabalaka sa bisan unsa. Kundili, pangayoa sa Dios ang inyong gikinanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Klaro mga igsoon nga ang kalinaw maangkon pinagi sa pag-ampo ngadto sa Ginoo. Pangayawan lang kini pinagi sa pag-ampo o pagpasalamat. Hinuon ang gisaad ng kalinaw wa magpasamot nga luwas ka sa mga pagsuway sa kinabuhi. Ang tanan muagi kayon nini. Apan luyo niya ang tanan, mabati mo ang kahilom sa imong kasing-kasing nga musali ka sa gahom sa Ginoo. Kay sa Mateo 11:28 nagingon, umari kamo kanako, kamong tanan nagikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan o papahulayon ko kamo. May igsoon, mao kani ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampok kita. Dagito naman, nasayod kami nga ang kalinaw maangkon lang namo kung aniya ka sa mong kasing-kasing. Busang gidapit ka namo aron mo ari ka Hesus aron mo angkon namo ang maong ikinanglan na kalinaw. Amen. Samahan sa anak ng Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo ay nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat Philippine Airlines. Thank you Sab Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat usab sa among news manager Sir Dennis Tabar, sa TOC Sir Robert, Ma'am Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Ma'am Joanne. Ingon man nila ni Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce ug Sir Ferdy nga nakabantay nga wa ko ni inom og tubig rong adlaw. Malay na siya partner kay wani mo giibanan iyang giandam para nimo. Ay kabalaka sir, yarok na ko ni ikahuman. Daghang salamat usab sa iyong pagpakiuban namo karong buntaga. Sangan sa tong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Filerca. Ako si Attorney John Destacamento. Hangtod ugmang adlaw sa iyong paboritong tulmanon. Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy.
usa ka pagtuo